Ang US ang pinakamakapangyarihang militar sa mundo. May pinakamalakas na hukbong dagat, may aircraft carriers, may submarines, at may teknolohiyang kayang abutin ang halos anumang lugar sa mundo. Pero ang tanong mga kaibigan, kung tunay na pinakamalakas ang US, bakit hindi na lang nila basta-bastang buksan ang Strait of Hormuz kapag ito ay hinarangan ng Iran? Bakit ang Iran na mas maliit kumpara sa Amerika ay nagiging malaking hamon sa kanila? Yan ang pag-uusapan natin sa videong ito. Sa pagitan ng Iran at Arabian Peninsula ay matatagpuan ang Strait of Hormuz. Isa ito sa pinakamahalagang strategic locations sa buong mundo. Bakit? Dahil dito dumadaan ang napakalaking bahagi ng supply ng enerhiya ng mundo. Ibig sabihin, ang maliit na daanang ito ay konektado sa presyo ng gasolina, ng kuryente, transportasyon, at maging sa ekonomiya ng maraming bansa. Kapag ligtas at bukas ang Strait of Hormuz, tuloy-tuloy ang daloy ng enerhiya. Pero kapag nagkaroon ng tensyon, kapag may banta ng pagsasara o anumang kaguluhan sa lugar na ito, agad itong nagdudulot ng pangamba sa buong mundo. At ito ang dahilan kung bakit ang Strait of Hormuz ay naging isa sa mga pinakapinagtatalunang lugar sa modernong geopolitics. So ang tanong, paano kayang bantaan ng Iran ang Strait of Hormuz na binabantayan ng Amerika? Simple lang ang sagot. Hindi sinusubukan ng Iran na talunin ng Amerika sa paraan ng paglaban ng Amerika. Kasi alam ng Iran na kung magkaroon ng direktang labanan sa pagitan ng dalawang hukbong dagat, napakalaki ng lamang ng US. Kaya ang ginagawa ng Iran ay ibang klase ng strategy. Ang pinakamalaking advantage ng Iran ay ang lokasyon nito. Ang Strait of Hormuz ay isang makitid na daanan ng tubig na nasa pagitan ng Iran at Oman. Pero ang problema lang, kapag makitid ang isang daanan, mas madaling bantayan at mas madaling gawing delikado. Isipin mo ang isang malaking highway. Kahit gaano karaming sasakyan ang meron ka, kung may isang maliit na tulay na kailangang daanan ng lahat, ang may kontrol sa tulay ay may malaking impluensya. Ganito ang sitwasyon ng Iran. Kailangan lamang nilang magkaroon ng kakayahang guluhin ang isang mahalagang daanan. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng depensa ng Iran ay ang kanilang mga anti-ship missiles. Ang mga ganitong armas ay dinisenyo upang bantaan ang malalaking barko, kabilang ang mga military vessel at commercial ships. Ang konsepto ay ganito, kung ang isang barko ay alam na maaari itong tamaan ng missile habang dumadaan sa isang makitid na lugar, magiging mas maingat ito. At sa digmaan, ang takot at kawalan ng katiyakan ay sapat na upang baguhin ang kilos ng kalaban. Hindi na kailangang tamaan ng lahat. Ang mahalaga ay mapataas ang panganib. Yan ang ginagawa ng Iran. Isa pang strategy ng Iran ay ang paggamit ng mabilis na maliliit na bangka. Hindi naman ito nakakatakot kumpara sa isang aircraft ng US. Pero ang punto ng Iran dito ay gamitin ang dami, ang bilis at kalapitan sa baybayin upang guluhin ang operasyon ng US. Ito ay tinatawag na swarming tactics, kung saan maraming maliliit na unit ang sabay-sabay na kumikilos upang pahirapan ang isang mas malaking target. Isa sa pinakakinatatakutang banta sa Strait of Hormuz ay ang sea mines. Bakit? Dahil ang isang mina ay maaaring magdulot ng malaking problema. Kapag pinaghihinalaang may mga mina sa isang lugar, hindi pwedeng basta dumaan ng mga tanker. Kailangan munang linisin at suriin ang ruta. At ang prosesong yon ay napakabagal. Yan mismo ay nagiging sandata ng Iran. At ito ang pinakaimportanteng punto. Hindi kailangan ng Iran na sirain ng US Navy para magkaroon ng epekto. Ang kailangan lamang ng Iran ay ipakita na kung haharapin sila ng US, magiging mahal, mabagal at peligroso ang operasyon. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag itong asymmetric warfare. Ang Iran ay gumagamit ng kakaibang paraan upang labanan ng US. Kaya ngayon, naiintindihan natin kung bakit may kakayahan ng Iran na bantaan ang Strait of Hormuz. Pero ang tanong, kung alam ng Amerika ang lahat ng ito at meron silang pinakamalakas na militar sa mundo, bakit hindi na lang nila pilitin na buksan ang Strait? Kasi sa totoong mundo ng digmaan, hindi ganun kadali ang lahat. Dahil ang problema ay pagkatapos ng unang pag-atake, kaya ba ng US na panatilihing ligtas at bukas ang Strait sa mga susunod na araw, o linggo, o buwan? At doon nagiging komplikado ang lahat. Kapag pumasok ang US sa isang operasyon laban sa Iran, hindi ito simpleng misyon na hanapin ang missile site ng Iran tapos sirain mo. Hindi ganun yon. Ang Iran ay isang malaking bansa na may malawak na teritoryo. Meron itong iba't ibang uri ng military assets na maaaring nakatago o nakakalat.
Kahit sirain ng US ang ilang missile launcher o pasilidad, hindi ibig sabihin nito na nawala na agad ang lahat ng panganib. Sa modernong digmaan, ang problema ay ang kakayahan ng kalaban na magpatuloy. Pero ito ang pinakamahirap na bahagi. Ang pag-atake sa Iran ay maaaring hindi manatili sa Strait of Hormuz lamang. Maaaring gumanti ang Iran sa iba't ibang paraan. Halimbawa, pag-atake sa mga base ng US sa Middle East, paggamit ng missiles laban sa mga kaalyado ng Amerika, gagamitin ng cyber attacks, pagtaas ng tensyon sa buong rehiyon. At kapag lumawak ang gyera, maaari itong maging isang malawakang krisis sa Middle East. At yan ang ayaw ng US na mangyari. Kahit kaya ng US militar na magkaroon ng operasyon, may epekto pa rin ito sa ekonomiya. Kapag nagkaroon ng tensyon sa Strait of Hormuz, maaaring tumaas ang presyo ng langis. At kapag tumaas ang langis, maaaring maapektuhan ang presyo ng gasolina, transportasyon, pagkain, at negosyo sa buong mundo. Kaya ang bawat hakbang militar ay may kasamang malaking kalkulasyon. Hindi sapat na sabihin ng US na mas malakas sila, kaya na nilang gawin ang nasa isip nila. Dahil ang iniisip ng mga leader ng Amerika ay ano ang magiging epekto pagkatapos nilang girahin ng Iran. Kaya kahit napakalakas ng US, may mga limitasyon pa rin ang paggamit ng puwersang militar. At dito natin makikita ang kakaibang katotohanan tungkol sa Strait of Hormuz. Ang pinakamalakas na bansa sa mundo ay maaaring magkaroon ng napakalaking armas, pero ang isang napakaliit na heograpikong lugar ay maaari pa ring maging malaking hamon. Kaya sa puntong ito, maaaring isipin ng ilan kung mas makapangyarihan ba talaga ang Iran kaysa Amerika kung ang usapan ay Strait of Hormuz. Ito ang mahalagang maintindihan natin mga kaibigan. Ang Iran ay hindi mas malakas kaysa US. Sa katunayan, kung ikukumpara natin ang laki ng militar, budget sa depensa, bilang ng mga barko, fighter jets at teknolohiya, napakalaki ng lamang ng Amerika. Pero sa geopolitics, may isang bagay na mas mahalaga kaysa sa dami ng armas, at yun ay ang posisyon. Isipin nyo ang isang laro ng chess. May mga pagkakataon na ang isang pyesa na mas mahina ay nagiging mas mahalaga dahil sa pwesto nito sa board. Ganito rin sa tunay na mundo. May mga lugar na kapag nakontrol mo, mas lumalaki ang iyong impluensya. Kapag tumataas ang tensyon sa Strait of Hormuz, nababahala ang Europa, nababahala ang China, nababahala ang Japan, nababahala ang India, at pati mga bansang walang direktang kinalaman sa sigalot ay nababahala rin. Bakit? Dahil ang enerhiya ang nagpapaandar sa modernong ekonomiya. Kapag nagkaroon ng pangamba na maantala ang supply ng langis, agad na tumataas ang presyo sa pandaigdigang merkado. Kapag tumataas ang presyo ng langis, tumataas rin ang presyo ng gasolina. Kapag tumataas ang presyo ng gasolina, tumataas ang gastos sa transportasyon. At kapag tumaas ang gastos sa transportasyon, halos lahat ng produkto ay nagiging mas mahal. So ibig sabihin, ang isang tensyon sa isang maliit na bahagi ng Middle East ay maaaring maramdaman ng isang ordinaryong tao sa kabilang panig ng mundo. Dahil sa sitwasyong ito, marami ang nagko-comment kung bakit hindi na lamang gumamit ng buong lakas ng mga superpower upang alisin ang problema. Alam mo ba kung bakit hindi nila magawa yon? Dahil alam nilang ang bawat pagkilos ay may kapalit. Oo, maaaring maglunsad ng malawakang operasyon. Oo, maaaring sirain ng ilang military installations. Pero ang tanong, ano ang mangyayari pagkatapos? Paano kung lumawak ang digmaan? Paano kung maapektuhan ang pandaigdigang ekonomiya? Paano kung madamay ang ibang bansa? Ang pinakamahirap na desisyon para sa US, ang pagpili kung kailan hindi lalaban. Isa ito sa pinakamahalagang aral ng modernong geopolitics. Kapag narinig natin ang salitang kapangyarihan, madalas nating iniisip ang mga tangke, eroplano, missiles, at mga sundalo. Pero sa realidad, may ibang uri ng kapangyarihan. Kapangyarihang nagmumula sa lokasyon. Kapangyarihang nagmumula sa kontrol ng mahalagang ruta. Kapangyarihang nagmumula sa kakayahang makaapekto sa desisyon ng ibang bansa. At dito nagiging mahalaga ang Iran dahil hawak nito ang isa sa pinakamahalagang strategic positions sa mundo. At dito natin makikita ang isang kakaibang katotohanan. Ang US ang may pinakamalakas na militar sa mundo. Pero ang Iran ang nasa tabi ng Strait of Hormuz. Ang Amerika ay may global reach, pero ang Iran ay may local advantage. At maraming pagkakataon na ang local advantage ay nagdulot ng napakalaking hamon kahit sa US. Dahil sa dulo ng lahat, hindi sapat ang lakas kung ang lugar ng laban
ay pabor sa kalaban. At habang nagpapatuloy ang tensyon sa pagitan ng Iran, US at ng kanilang mga kaalyado, isang bagay ang nananatiling malinaw. Ang Strait of Hormuz ay isang strategic choke point na may kakayahang makaapekto sa presyo ng langis, pandaigdigang ekonomiya at maging sa direksyon ng mga susunod na krisis sa mundo. Kaya sa susunod na makarinig kayo ng balita tungkol sa Iran, US o Strait of Hormuz, tandaan nyo, ito ay kwento ng isang lugar na kayang magpabago sa takbo ng pandaigdigang politika at ekonomiya. Kung may natutunan kayo sa video na ito, huwag mong kalimutang pindutin ang like button at ishare ito sa inyong mga kaibigan para mas marami pang Pilipino ang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mga pangyayaring humuhubog sa ating mundo. At kung bago ka pa lamang sa channel, mag-subscribe ka na at paki-follow na rin sa Facebook page natin para hindi mo makaligtaan ang ating mga susunod na pagsusuri tungkol sa geopolitics, tungkol sa pandaigdigang seguridad at tungkol sa mga lihim ng kapangyarihan at mga isyong may epekto sa buong mundo. Isulat din sa comment section ang inyong opinion. Sa tingin nyo, kung tuluyang magsara ang Strait of Hormuz, sino ang higit na maapektuhan? Ang Iran ba? Ang Amerika? O tayong lahat? Interesado ako mabasa ang inyong mga pananaw. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayong muli sa susunod na video.